Sige, Editor, pakilala po kayo. Magandang hapon. Ako po si Retired General Romeo Poquis, ang founder at chairman ng United People's Initiative, ang organizer ng pagtitipon o rally na ito. Okay po. So, ganun din sir, bago po magsalita, ano lang po, yung pagpapakilala para sa video editor. Okay. General, pwede pong maitanong, pang ilang organized rally na po natin ito at ano po ang kahalagahan nito sa panahon ngayon? Marami na kasi nag-umpisa pa kami doon sa Batasan last year, tapos lumipat tayo sa Gate 4 sa Aguinaldo. Meron din nag-rally sa September 21, dyan din sa People Power Monument. Last November, meron din tayong rally. Kasama natin ang Diyos ng Cristo. Tapos ngayon, last week meron, ngayon meron. Sa susunod na linggo meron po ulit. Hindi lamang dito sa Liwasan, kundi sa iba-ibang location o syudad at mga municipality sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Balikan lang po natin yung kahalagahan. Bakit po ito binuo at ano po yung layunin ng ating mga ginagawa rallies? Itong ginagawa nating rally ay isa sa mga advokasya ng United People's Initiative, yung good governance, yung mga ganito, accountability in government, yung mga anti-corruption na ganito. So kami ay nagpapahayag, nag-organisa at nag-mobilize sa mga taong bayan, mga kababayan natin, para ipahayag ang ating pagtutol, ang ating galit sa mga nangyayaring matinding korupsyon na ito sa ating bayan. Noong nakaraang Biyernes, nagkaroon na po ng ganito ulit, no? Ano po yung tingin nyo development sa tuwing nagkakaroon po ng ganitong rally? Ano po yung nakita nyo, napapansin ninyo mas umiigi pa o ano po yung mga observations ninyo so far, sir? Ito, dati, dito lang sa Liwasan last week, nung Friday, kita nyo naman, umuulan. In fact, may bagyo. Palis yung bagyo, umuulan dyan, mga tao hindi umalis. Nakapayong sila, nakapote, ilang oras, 7 oras silang nakatayo dyan, pero hindi sila umaalis. Talagang nakipag-participate dito sa rally na ito. So doon, nakikita natin na yung talagang damdamin ng ating mga kababayan ay matindi na kanilang pagkakalit sa nangyayari dito sa ating bayan. Ngayon, in-expect natin na mas marami ngayon dahil walang ulan At saka marami mga iba-ibang syudad, mga ibang probinsya ang gusto rin mag-conduct ng ganitong similar na rally. Hindi lamang ito ordinary rally, kundi ito ay indignation rally. Kung sabihin, yung ating galit hindi sa galit sa gobyerno, kundi galit sa mga nagpapalakad ng gobyerno. Hindi yung mga institusyon, kundi yung mga namumuno sa atin sa gobyerno. Yun ang galit natin. Itong matinding korupsyon na ito. May mga bilang po ba tayo, General, yung mga nakaraang linggo? Kaya nung Friday po specifically, ilan po yung gumalo, ilang organisasyon, ilang grupo? Last Friday, ang bilang namin ay umabot ng 12,000 hanggang 15,000 ang dumating. Nakisama at nakisa sa atin. Ngayon, in-expect natin mas marami. Dahil nga maganda yung panahon ngayon. May ano po ba tayo estimate kung ilan ang dadalo, Major? General, ilan po ang dadalo? Tingin nyo, estimate po. Kung dati 12,000, 15,000 ngayon po kaya? Mas marami pa ngayon. Tiyak, dahil nga maganda yung panahon. Okay. Ano po i-expect ng mga kababayan natin? Sino po yung performer? Sino mga attend na artist? Si Captain Ray Valeros ang ating Secretary General ng United People's Initiative. Pala si Captain Ray Valeros, ang Secretary General ng People's Initiative. Kami ay nanawagan sa iba't ibang grupo, lalo na yung mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan, mga pumunting tinig na hindi naririnig. So sila yung magsasalita sa ngayon dahil sila yung mga hindi nabibigyan ng tsansa hanggat maaari. Nililimitahan namin hanggat maaari yung mga political groups kasi ayaw namin maging political yung ating event. At ito ay panawagan sa lahat ng gusto magsalita ng mga kababayan natin. Pumunta kayo dito sa Liwasan Bonifacio. Meron tayong kaganapan, parehas na kaganapan sa Cotabato, meron tayo sa Bukidnon, meron tayo sa Cebu, meron tayo sa South Cotabato. South Cotabato. So, nationwide ito sa ngayon. So, yung tinatanong mo kanina kung ano yung naging epekto ng mga nakaraang rally, ang naging epekto is yung mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao nag-coordinate sa atin. Ito ay under rin ng inisyatibo ng United People's Initiative. So kumikilos na sila. Marami numbers ito. At maganda nga ang panahon kahit sa Visayas at Mindanao. So yun yung nakikita natin na hindi tayo hinto dahil
ito lang yung tanging paraan natin eh. So parang ngayon lang din po nag-expand, sir, no? Ngayon nag-expand, ngayon masasabi natin nagising ang karamihan. Dahil nga doon sa panawagan rin natin na hindi tayo minto dahil alam natin sa social media medyo tabla talo tayo dyan eh. Dahil nakikita naman natin yung galawan sa social media. Yung katotohanan pinipilipit, yung mga gusto sabihin, minsan natatakpan ng mga perception dahil ang pag-shape ng narrative sa social media kontrolado. So wala tayong ibang way para patuloy na ipahayag. Kasi pag tumahimik tayo, lalong magpupursige yung mga magnanakaw, hindi ito yan. Pag tumigil tayo, so hindi tayo pwedeng tumigil at ang kalsada lang ang nakikita nating malayang pamamaraan na maipahayag natin yung ating damdamin. Kaya hindi po titigil ang United People's Initiative hanggat hindi sila tumitigil doon sa ginagawa nilang pagnanakaw. Okay, sige po. Si General Carlos Kita, ang ating Yes, sige po. Magandang hapon sa inyo lahat. Si Retired General Carlos Kita. At ito nga, patuloy ang aming rally ngayon na linggo-linggo. Dahil nga napaka-importante na magkaisa ang ating sambayanan. No? Yung UBI bukod sa United People's Initiative na ang ibig sabihin, ang isa sa mga objective namin unity, peace, and at the same time indignation, no? Dahil kaya ang nakikita nyo ang title ng ano is Indignation Rally, at ang objective nito ay malawak, no? Gusto po namin ng accountability, truth, and true justice, no? Hindi yung selective justice na nangyayari ngayon na kung sino lang yung gustong ipakulong nitong administrasyon na to, yun lang ang tinutumpok nila. Kaya nga siguro ginagawa nila yun dahil para manakot at talagang wala na magsalita. Pero kabaliktaran na nangyayari dahil lalong tumatapang ang ating isang bayan ng Pilipino at ngayon nga parami ng parami. At expected nga namin na mas dadami pa to dahil hindi lang ito dito sa Luzon. Dahil meron sa Visayas at Mindanao. Actually, pati yata Naga City, meron din. So, inaanyayahan po namin ang kayong mga kapwa natin Pilipino na talagang punong-puno na. Kailangan pigilan natin itong pagnanakaw nitong gobyerno ito. Ay kailangan magsalita po tayo sa maayos na pamamaraan. So, pilitin natin na magsama-sama at talagang mag-introduce tayo ng mga nararapat na reforma dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Okay. Pwede po natin banggitin, mabilis po, ano yung mga frustration so far na hanggang ngayon po hindi pa rin po natutugunan ng ating gobyerno? Kahit pwede po natin i-enumerate para po ano na. Mag-iisang taon na po. Nung lumabas itong matinding korupsyon na ito, itong sa flood control na ito, diba? Isang taon na. Ngayon, magsusod na po ulit. Wala pang nakukulong na yung mga involved dyan sa mga flood control scam na yun eh. Ang nangyayari, nakakasuhan, nakukulong, yung mga hindi involved, yung mga taong tulad ko na nagsasabi ng katotohanan, nilalahad natin korupsyon na ito, ako pa ngayon ang kinasuhan, diba? Inaresto. At yung iba pa dyan na nagsasabi ng katotohanan, sila pa yung naaresto tulad ni Mike Dimitrov, Senator Marcoleta, saka si Congressman Mike Defensor. Sila ngayon nakakulong. Pero yung mga nagnakaw, naglapastangan sa bayan, ng mga nagtaksil sa mga taong bayan, libre-libre pa sila eh. Yung mga perang ninakaw nila, naitago na nila. Hindi maibalik sa taong bayan. Kaya nga tuloy-tuloy pa rin Hello, tayo ma'am. Nasa interview lang ginagawang, po. Rally na ito hanggat hindi Papunta na po. napapanagot yung mga taong gumawa ng katiwalian at nagnakaw sa bayan. Yung mga ganitong rally, General, gaano kahalaga patungkol doon sa impeachment proceedings at SONA ni Pangulong BBM? Gaano kahalaga na nagtitipon-tipon para mas malinaw? Mahalaga ito dahil ito nga people's initiative, di ba? Kasi sa ngayon hindi na gumagana yung ating sistema sa gobyerno, yung mga justice system natin dahil nga may selective justice, pinapahirapan dyan at pinaparusahan yung mga Hello, ma'am. taong Nasa nagsasabi interview ng lang ako. katotohanan. Papunta na po. So ito ngayon, Nasa mga tao interview lang mismo, ako. based on our Sige, ma'am. constitution, Sige, ma'am. the Stay sovereignty na lang po resides ako. the people,
And all government authority Ako po, tawagan lang ako. comes from the people. So ito ngayon, Sige. taong bayan, People's Initiative. Yes, ganun The ako. United People's Initiative, yung ginagawa natin, Liwas. pahig natin sa pamamagitan ng Ano po? boses ng taong bayan mismo. Meron po maluwag. Nasa interview lang po ako sa media. Secretary, Sige po, tawag lang ulit. kanina Opo. na hindi magkakaroon muna ng mga grupo kasi nga iniiwasan natin yun, no? Pero ngayon mas yung mga tao po yung magsasalita, yung expect natin speaker na kaya. Pwede po ba na natin, meron ba tayo, kumbaga, profile kung sino itong mga magsasalita? At saka may performers po ba tayo? Ang alam natin kasi meron naman tayong performance kasi para kang preview doon sa tension na doon sa mga speakers natin. At ang mga magsasalita meron tayong PWD, mayroon tayong delivery riders, nandyan yung mga ordinaryong vendors natin. Yan ang mga hinihikayat natin kasi sila talaga yung nakakaranas na matinding tagok nitong malawakang nakawan at sila hindi napapakinggan. Meron rin yung mga ordinaryong consumer ng Meralco na halos lagpas na sa kalahati ng sahod ng bawat Pilipino napupunta sa Meralco, walang ginagawa ang gobyerno. So ang tubig, ganun rin. So ito yung mga gusto nating mapakinggan natin at marinig ng sambayanan. Kasi talagang hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na yung mumunting tinig nila, ito yung marami, ito yung tinatawag nating silent majority. So ginagamit namin itong rally na ito, yung nation rally na ito para ipahayag nila yung nasa damdamin nila. At sana mapakinggan ng gobyerno. At alam naman natin, mayroon pa rin natitirang mabubuting nakaupo sa gobyerno, mga mabubuting congressman, mabibilang mo sa daliri, mga senador. Hindi naman lahat sila masama, pero masasabi natin majority masama kasi from legislative, judiciary at saka executive, parang magkakasambot na sila. Wala nang napaparusahan at lahat nagigipit. So ang United People's Initiative, hindi kami ito sa panawagan. Lagi tayo nakaangkla sa ating konstitusyon, sa rule of law, hindi tayo lalabas ng violent tayo. Ayaw natin may mangyari na kaguluhan. Pero papakita natin yung pwersa ng mamamayan. Tuturuan natin ang gobyerno na pag nagsama-sama ang 1 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, o sigit pa. Palagay ko, wala nang paraan para sabihin ng ating Armed Forces of the Philippines na didepensahan pa rin nila at susuportahan nila yung gobyerno. Ito yung panawagan natin lastly kay General Romy Browner. Ilang araw na lang magre-retire na siya. Hindi natin hinihingi sa kanya na sumigaw siya ng kudeta dyan o mag-withdraw ng support sa mahal na Pangulo. Pero kailangan niyang suportahan yung mga nagsasabi ng katotohanan, lalo na yung mga kabaro namin na 18 Marines at mas marami pa silang lalabas. Huwag nilang kondenahin at yung nagsasabi ng totoo, protektahan nila. Yan ang role ng AFP. Yung sinasabi niya na ayaw nila pumasok sa politika, mangmang lang ang hindi makakaunawa na nasa politika na kayo kasi pinoprotektahan nyo yung mga politiko na gumagawa ng kasamaan, hindi nyo sila matuligsa. So yun ang panawagan namin, ilang araw na lang magre-retire siya. Sana may gawin naman siya para sa taong bayan. One last na po, Secretary. Hanggang anong oras po itong programa natin? What time po magsa-start? Mag-i-start tayo, actually dapat ngayon mainit lang, 2 to 11 PM ng gabi. Tapos ayaw naman natin mapagod kasi lahat may trabaho at mapayapa naman tayong maalis. At lilinawin ko lang, ang indignation rally na ito is panawagan ito ng United People's Initiative sa lahat ng sektor. Wala pong specific na religious sector ito. May mga tumutulong, may mga sumasama. Yung mga laborers natin nandiyan, tumutulong rin. Mga simpleng mamamayan, tumutulong. At nagpapasalamat kami. Baka sabihin na naman nila kasi ang nagpipinansa yung UPI is China. Malaking kalokohan po yun. Sa totoo lang po. At ang nagtutulong po sa amin para ma-set up ito yung mga kaibigan natin na naniniwala doon sa ating advokasya. Marami po silang tumutulong sa atin. Okay, sige po. Kayo naman, General, paano po natin masasabi na successful itong rally natin? Hanggang kailan natin ito gagawin? At kailan natin masasabing successful na gawa natin yung layunin natin? Successful na ito pagka tuluyang napanagot yung mga lahat ng mga nag-commit ng katiwalian na yan, lahat ng mga nagnakaw sa bayan. Yun lang ang ating abang ngayon, wala isang taon na magsusuhan na yung presidente, anong sabihin niya? Wala pang napapakulong na involved dyan sa flood control scam na yan, yung mga ghost projects na yan, wala. So habang wala yan, habang walang napapanagot, tuloy-tuloy ang United People's Initiative sa panawagan na ipanagutin lahat ng mga yan. Ikulong sila, ibalik lahat ng mga ninakaw nila. Parang pera kasi ng taong bayan niya na dapat managot sila. Ilan po ako ng reaction ninyo naman sa impeachment proceedings? Kung paano nag-proceed ngayon? Ano po reaction ninyo kung paano yung development ngayon sa I'm sorry, paano? reaction niyo lang, General, sa impeachment proceedings ngayon? Ano pong
kasi hindi kami sumasama dyan. That's a political exercise, ano? So, inuulit ko, ang United People's Initiative ay strictly non-partisan, non-political partisan. So, anumang usapin dyan tungkol sa mga politiko, politika, o mga partido politikal, hindi po kami kasama dyan. Let the law take its due course. Okay po. One last na bilang dating Chief of Staff din, General, no? Ano po panawagan nyo kay General Browner na kanina napasaringan na po ni... Nasabi niya na, di ba? Sinasabi niya noon pa, hindi kami pipi, hindi kami bingi, hindi kami bulag. Pero tahimik siya eh. Nakikita niyo yung matinding corruption na ganyan. Hindi naman namin sinasabing magpudita siya. Hindi namin sinasabing mag-withdraw nga siya ng support. Kailangan lang sabihin niya na nakikiayon sila, sinusuportahan lang, tinutulungan nila yung mga taong bayan, nagsasabing ng totoo, nagkukondina dito sa mga matinding corruption. Yun lang. Hanggang ngayon wala eh. So, hopefully, yung susunod na Chief of Staff, dahil magre-retire na siya, gawin nila ang kanilang mandato, which is to protect the people and the state. Protect and support the people. Yun lang. Thank you. Yung huli po namin paalala, ito pong pagkilos natin is nationwide po ito. So yun yung naging development ng mga nakaraan nating pagkilos, ayun po yung nationwide. At nakikita po namin, mas lalawak ito sa mga susunod pang linggo dahil gagawin namin to linggo-linggo. Hindi kami titigil hanggat di nakikinig ang ating gobyerno. Nationwide na po ito. Sana po mapakinggan ng gobyerno. Ayaw natin na magkaroon tayo ng malaking hindi inaasang pangyayari dahil ang Pilipino kapag sagad na at wala na talagang masandigan, doon lumalabas yung totoong pagka-Pilipino. So hindi natin masasabi kung ano yung pwede nilang gawin. Ang ginagawa ng UPI, pinipilit natin na makontain. Magsalita kayo kaysa ang delikado po sa bansa natin yung mga hindi nagsasalita na silent majority kasi pag pumutok po yan, hindi natin alam kung anong pwede nilang gawin. So mas maganda na yung nagsasalita at papakinggan natin at nang papaan. Ayaw po namin ng mga plano na palihim, ayaw po namin na may plano na hindi pinapaalam sa gobyerno. Transparent po, very transparent po ang United People's Initiative dahil gusto natin ng mapayapang bansa at simple lang para manalo tayo, magsama-sama tayo kahit anong political colors mo. Dilawan ka man, pro Duterte ka man, may isang common denominator tayo. Lahat tayo ninakawan. Hindi pa pwedeng UPA lang ang galit. Dapat lahat tayo galit, ninakawan tayo eh. Yung politika nandyan eh. Yung impeachment, sumasaludo kami dahil nangyari yan. Kailangan mangyari yan. At alam natin both ends, kaya nilang depensahan ang kanilang mga panig. At naniniwala pa rin tayo sa gulong ng batas. Ang kailangan lang pabilisin dahil ang ginagawa ng evil system, pinapabagal yung sistema, kaya yung justice sa atin talagang sobrang delay. Marami na nangyayari bago magawa ng aksyon, huli na ang lahat, bago pa sabihin nilang may ginawa sila. So yun ang panawagan natin, sana pakinggan kami at hindi tayo titigil hanggat di sila nakikinig sa atin. Next steps, meron na po bang specific schedule kung kailan po ulit nangyayari? So, linggo-linggo ito. So, expect na every week, meron po tayong rally sa ating mga freedom parks. Weekend po ba palagi? Hindi lamang dito sa Manila, kundi sa iba pang mga syudad, iba pang mga probinsya sa ating bayang Pilipinas. May specific araw po ba, General? Kunwari, expect every Saturday, every Sunday, wala ba? Noong nakaraan, Friday po. Friday, ngayon Sunday. Siguro susunod naman baka Saturday, depende. We will finalize it as soon as possible. Sa mga iba po, sir, kayo po ba may gusto po kayong dagdag na bakit Colonel po John. na itanong? Si John, Colonel Jonathan Galang. Opo. Dito, ito na. Sige, sir. Kilala po Sorry po, sir. sa video editor. Police Colonel Jonathan Galang. Ang aming pong pagkilos ay hindi po titigil hanggat hindi po tumitigil yung pagnanakaw sa ating mga kababayan. Yun lang po. Okay, sir. Please, Oh. Okay, ang aking panawagan lang, ako ay Marcos loyalist since 1970s. Nag-withdraw ako 2023. Kasama ako sa campaign sa inner circle ni Marcos. Alam ko nangyayari yung tumatanggap ng yung donation. Mayroon pa nga nilalabas dyan na donation na 2 billion, hindi nila nilalabas. Pero narinig ng tainga ko na sinabi sa akin na 2 billion itinago ni First Lady. So, indication yon na talaga magnanakaw sila. So, hindi ako titigil, hindi titigil ang UPI nang hindi namin masawata ang mga ang mga Pilipinong mapagsamantala sa bansang Pilipinas. Maraming salamat.
Sir, pakilala po kayo sa video editor. I'm retired Colonel Segundo Mitran Jr. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sir, may gusto po kayo mag-intend na baka hindi po namin naitanong. Mr. John Rania. Ako ay dating opisyal ng gobyerno, ngayon retired na